Sa video na ito ay pag-uusapan po natin dito ang katanungan ni Ka-Crypto rito tungkol kay USDT. Ayan, ang kanyang tanong dito ay gusto niyang malaman kung totoo ba na mawawala na ang USDT base sa kanyang napanood. Ayan, isang video na napanood. Yung pagkakaalam ko dyan is sa Europe lamang po siya mawawala. Ayan, or magsasara. Kasi ayon po sa ulat, yan, si USDT or Tether ay maaring isara sa buong Europe simula ngayong taong 2025. Kaya oo, tama po ang narinig ninyo. Ang isa sa pinakasikat at pinakaginagamit na stablecoin sa buong mundo ay tila mawawala na sa European market. Pero ang tanong, bakit po ito mangyayari? Ano ang dahilan sa likod ng posibleng pagsasara ni USDT sa Europe? At kung totoo nga ito, ano po ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? At may papalit ba kay USDT? Ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin. Ayan po pala yung exchange rate natin dito ay USDT. Yan, nasa ngayon May 26, 11:01 AM UTC. Ang palitan po natin ay nasa 55.37. Ayan, ngayon ay simulan po natin sa kung bakit po isasara itong si USDT sa Europe simula ngayong taong 2025. Ang pinakaugat ng isyong ito ay ang tinatawag na MiCA o ang Markets and Crypto Asset Regulation. Isa itong bagong batas sa Europe na naglalayong i-regulate o bigyan ng tamang guidelines ang paggamit ng cryptocurrencies sa kanilang rehiyon. Simula July 2025, magiging mahigpit na po ang pagpapatupad ng MiCA. Isa sa mga pinakaapektado nito ay ang mga stablecoins. Ang mga stablecoins gaya ni USDT ay kailangan ng sumunod sa mga bagong requirements para makapag-operate sa Europe. Ngayon, si USDT ay kasalukuyang hawak ng isang kumpanyang tinatawag na Tether Limited. Ayan, check po natin yung kanilang official website. Yan po yung kanilang official website. Ayan, hawak ng kumpanyang Tether Limited. At base po sa kasalukuyang impormasyon, si Tether ay hindi nagpapakita ng intensyon na sundin ang buong guidelines ng MiCA. Hindi sila nagpapakita ng sapat na transparency at wala rin silang lisensyang kinikilala ng mga European regulators. Kaya kung hindi sila makakasunod dito, posibleng ipagbawal ang itong si USDT sa lahat ng crypto exchanges na rehistrado o may operasyon sa Europe. Ayan, Europe. Isipin mo yon, si USDT na laging ginagamit sa mga trading pairs at saka DeFi protocols ay biglang mawawala sa isang malaking rehiyon tulad ng Europe. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng MiCA regulations? Ang MiCA ay isang batas na ginawa para protektahan po ang mga consumer at bigyan ng tamang guidelines ang crypto market. Layunin nito na pigilan ang mga scam coin at mapanatiling transparent at saka regulated ang takbo ng crypto industry. Sa ilalim ng MiCA, lahat ng stablecoin ay kailangang suportado ng real-world assets at kailangan po nilang magpakita ng detalyadong financial reports regularly. Kailangan din nilang magkaroon ng proper licensing at saka headquarters sa Europe. Sa madaling salita, kailangan po nilang maging parang regulated bank-like institution. Si USDT ay kilala na hindi masyadong open pagdating sa kanilang reserves. Marami na ring beses na kinuwestiyon ang legitimacy ng mga asset na sinasabi nilang backup ng kanilang coin. Kaya sa mata po ng Europe, hindi po sapat ang compliance ni USDT. Ngayon ay sino po ang maaaring papalit kay USDT sa Europe? Ngayon na si USDT ay posibleng mawala sa European exchanges, may isang bagong pangalan na unti-unting lumalakas. At ito po ay ang RLUSD. And RLUSD or Regulated Euro Denominated Stablecoin.
Ayan, ang RLUSD ay isang bagong klase ng stablecoin na sumusunod sa lahat ng hinihinging MiCA requirements. Fully back po ito ng real-world assets at regulated ng mga European financial authorities. Para bang siya ang paborito ng teacher sa klase dahil sumusunod sa lahat ng rules. Kaya kung tuluyang mawala si USDT sa Europe, malaki po ang posibilidad na ang RLUSD ang kuning kapalit nito sa lahat ng exchanges at saka DeFi apps. Habang hindi lang si RLUSD ang nag-aambisyong pumalit. Mayroon ding ibang mga stable coins na sinusubukang makipagsabayan tulad po ni na USDC, EURE, yan. Pero sa ngayon, si RLUSD ang may pinakamalaking chance dahil siya ay ginawa or create mismo ng MiCA compliance mismo. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito sa global crypto market? Ayan. Kapag na-ban si USDT sa Europe, maraming epekto po ito. Una, ang liquidity ay bababa. Maraming DeFi platforms at saka crypto traders sa Europe ang gumagamit kay USDT para mag-trade ng iba't ibang crypto assets. Kapag nawala si USDT, mapipilitan po silang lumipat sa ibang stablecoin na posibleng may mas kaunting adoption o mas mababang volume. Pangalawa ay ang epekto po sa global price movement. Dahil interconnected ang mga market, kahit ang Pilipinas ay posibleng makaramdam ng indirect effects. Halimbawa, bumagal ang trading volume globally o bumaba ang demand kay USDT, posibleng magkaroon po ng slight price reactions sa ibang tokens lalo na po sa short term. Pangatlo ay ang epekto po sa confidence ng mga tao. Kung si USDT ay hindi makasunod sa regulations ng Europe, marami pong investors ang magdududa sa kakayahan nitong maging long-term stable coin. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Yan, para sa atin, maaaring hindi po direktang maapektuhan ang paggamit natin kay USDT dahil wala naman tayong sariling MiCA regulation dito sa Pilipinas. Pero kung ang mga sikat na international exchanges na ginagamit natin tulad nila Binance o Kraken ay mag-a-adjust ng kanilang stablecoin support based sa European regulation, maapektuhan din ang ating trading experience. Halimbawa, baka tanggalin nila si USDT sa ilang trading pairs o kaya ay mas paboran na nila ang ibang stablecoins gaya ni USDC o RLUSD. Sa uli, ang ating pagpipilian ay mababawasan. Bukod pa dito, kung ginagamit mo si USDT para sa cross-border transactions tulad po ng remittances or P2P trading, maaaring kailangan mong mag-shift sa ibang stablecoin. At kapag lumipat ka, kailangan mong pag-aralan ulit kung gaano po ito ka-stable, ka-transparent at saka ka-safe gamitin. Yan, bilang panghuli, ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Para sa akin ay malaking pagbabago ito sa crypto ecosystem. Ang regulasyon po na dala ng MiCA ay parehong may positibo at saka negatibong epekto. Maganda ito dahil tinutulungan itong magkaroon ng malinaw na rules ang crypto para mas maiwasan ang mga scam at saka fraud. Pero sa kabilang banda, pwede rin itong magdulot ng centralization kung sobrang higpit na ng mga batas. Tungkol naman kay USDT, dapat na talagang pag-isipan ng mga gumagamit kung gusto pa nilang magtiwala sa isang stablecoin na hindi open sa kanilang reserves. May mga stablecoins na mas transparent na maari pong alternatibo. Bilang isang Pinoy, mas mainam po na maging flexible tayo at wag pong iasa ang lahat sa iisang stablecoin lamang. Mas okay kung may backup plan ka. Maganda rin na mag-research kung aling stablecoin ang pinakaakma sa iyong pangangailangan base po sa transparency, regulation at saka adoption. At yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.